Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan patuloy na inaatake ng mga halimaw ang sentrong lungsod ng Rigarden. Ang bawat halimaw ay may hawak na espada, na may kakayahang absorbahin ang mga mahika na ibinabato ng mga mages sa kanila. Ang espada na iyon ay katulad ng ipinakita ni Finn sa Headmistress, at hawak din ni Marls at Headless noong nasa dungeon pa ang mga ito. Napagtanto din ng mga Magi Evanders na sila ang pakay ng kanilang kalaban dahil isinagawa nila ang kanilang plano sa araw ng Terminaria, kung saan nagiging mahina ang mga Supreme Five Wands matapos nilang itayong muli ang Great Barrier. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 24. Nagpatuloy ang chapter, kung saan sinabi ni Will sa kanyang sarili, na bakit ang mundo ay napakamasama. Bakit ito napakamarahas sa mga espada? Paminsan-minsan, naiisip ko ang mga bagay na ito, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko ito kinikimkim, pero hindi ko kailanman nais na mangyari ang isang trahedya tulad nito. Isa-isang natatalo ni Will Surfort, ang mga halimaw na nasa sentrong lungsod ng Rigarden gamit ang kanyang espada. Bagamat natatalo niya ang mga halimaw, ay hindi pa din niyang mapigilan ang kanyang sarili na manginig sa takot at sinabi, na tumigil ka sa panginginig. Kung mas matatakot ako, mas maraming tao ang mamamatay. Sinusubukang pigilan ni Will ang kanyang sarili sa panginginig, habang patuloy niyang nilalabanan ang mga napakaraming halimaw. Bigla namang dumating si Rusty hawak-hawak si Kiki, at sinabi kay Will, na unahin mong tapusin ang mga halimaw na may sandata. May isa namang halimaw ang tumatakbo patungo kay Rusty. Napansin naman niya ito at ginamit ang kanyang wand upang atakihin ang halimaw. Ang ginamit na magic spell ni Rusty, ay tinawag niyang Crystolius, Blue Stream's Servant. May tubig na lumabas sa wand ni Rusty na tumama sa halimaw, na naging dahilan upang lumipad ito papalayo sa kanya. Matapos umatake ni Rusty ay sinabihan niya si Will, na ang mga kalaban na walang sandata ay kayang harapin ng mga mages. Narinig naman ni Will ang sinabi ni Rusty, at mabilis itong tumakbo upang kalabanan ang mga halimaw na may sandata. Hinarap niya ang isa sa mga halimaw na may malaking espada, ng harap-harapan. Ang kanilang espada ay nagbanggaan, at sinusubukan nilang itulak ang isa't isa, gamit lang ang pisikal na lakas. Nahigitin ni Will Surfort ang halimaw, nagawa niyang mabali ang espada nito, at tumama din ang kanyang atake sa katawan ng kanyang kalaban, na dahilan ng pagkatalo nito. Nasaksihan ni Iris ang ginawang paggapi ni Will sa kalaban, at sinabi niya sa kanyang isipan, na si Will Surfort na isang warrior, ay kayang matalo ang mga mage killers. Pero limitado lang ang kaya ng isang tao, lalo na't sobrang dami ng mga halimaw. May bigla namang tumawag kay Iris, at ito pala ay ang Light Monarch, na si Aaron ng Magi Evander. Sinabi ng pinakamalakas na Supreme Five Wands, na Iris, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kapangyarihan, tawagin mo ang mga dwarves, at itigil ang kaguluhang nangyayari. Nagpasalamat naman si Iris matapos magsalita ng Light Monarch, at dali-dali nitong inilapit sa kanya ang mga Witch's Eyes upang sabihan ang lahat ng tao sa syudad. Sinabi ni Iris, na sa ngalan ng dakilang Mastelius Noah, ang Light Monarch 1, ang Watcher o Talent Discovery Agency ay naglalabas ng kautosang ito. Ang pagbabawal sa mga dwarves na humawak ng sandata ay inaalis na. Ang mga mages ay dapat makipagtulungan sa mga dwarves, upang lipulin ang mga halimaw. Inuulit ko, ang pagbabawal sa paghawak ng sandata ng mga dwarves ay inaalis na. Narinig ni Professor Wertner ang sinabi ni Iris tungkol sa mga dwarves, at dali-dali itong tumakbo upang magtungo sa tavern ni Miss Gina. Nang makapasok na ito ay sinabi niya, na kayong lahat, nagmamakaawa ako sa inyo, mangyaring ipahiram nyo ang inyong lakas sa amin. Mabilis namang nagsitayuan sina Miss Gina, Donan at ang iba pa, habang may hawak-hawak silang mga sandata. Sinabi ni Donan, na grabe, hindi ko maisip na ipapagawa nyo sa amin ang trabaho ng maaga sa bagong taon. Sinaad naman ni Miss Gina, na tumigil na sa pagrereklamo at tara na. Tayong lahat, pupunta tayo para tulungan si Will at ang iba pa. Inilipat naman ang scene kay Professor Edward, kung saan inatake niya ang isa sa mga halimaw, at matagumpay niya itong natalo gamit ang kanyang mahika. Sinabihan ni Professor Edward ang iba pang mga mages, na iwan sa mga dwarves ang mga armado na halimaw. Mga mages, puntiryahin ang mga walang sandata.
Kayong mga estudyante, inaasahan kong mag-aambag kayo sa pagsisikap na ito. Sobrang kulang tayo sa tao. Kailangan yung pigilan sila. Maging mga one kayo na nagpoprotekta sa mga tao. Bumulong naman ang mga estudyante at sinabi na kahit sabihin mong makakatulong kami, ano ang magagawa namin laban sa mga kalaban na kayang pumatay ng matataas na mages. Bigla namang nagpakawala ng atake si Lihana sa mga halimaw gamit ang kanyang Bloodline Lightning Technique at Knight Armor Lightning Garb. Nagawa niyang matamaan ang mga halimaw na ikinagulat at ikinahanggan ng mga estudyante. Habang kaharap ni Lihana ang mga halimaw, ay sinabi nito sa kanyang isipan na kahit na may enchant magic, hindi ko sila kayang talunin ng isang tira lang. Ganito pala ang mga halimaw na nasa mas malalim na mga palapag. Dagdag pa dito, kapag ako ay nasa loob ng tiyak na distansya ng sandatang iyon, nawawala ang aking mahika. Ito ba ay nagwawalang bisa ng magic? O baka naman sinisipsip ito? Alinman sa dalawa, delikado ito sa mga mages. Kung may paraan na matalo ito, magiging malaking tulong ito sa amin. Dumating naman si Colette at sinabihan si Lihana na huwag kang maging padalos-dalos, Lihana. Sinambit ni Lihana na Colette, maaari mo bang gawin ang susunod kong sasabihin sa iyo? Hindi ipinakita ang nais na ipagawa ni Lihana kay Colette, habang nagulat na lang si Colette sa nais ni Lihana, at sumigaw ito ng malakas. Inilipat ang scene kina Wignall, Julius at Sion, kung saan ginamit ni Wignall ang kanyang phantasmagoric magic sa mga halimaw, ngunit hindi sila natinag. Sinabi ni Wignall kay Sion na kaya nilang gawing mapa walang bisa kahit ang phantasmagoric magic. Sinaad ni Julius na wala tayong paraan para magtagal hanggang dumating ang mga dwarves. Kapag naubos na ang lakas ni Lihana at hindi na niya kayang panatilihin ang kanilang atensyon, lahat tayo ay mapapatay. Wala tayong pagpipilian kundi tumakas. Sinambit naman ni Sion na hindi, ang paggalaw ng kalaban ay bumabagal ng sandali, kapag ginagamit nila ang sandata na pagtanggal ng mahika, sa ganong kaso, magpakawala tayo ng maraming spells hanggang sa makakaya natin. Hindi mahalaga kung wala itong epekto. Pigilan natin sa paggalaw ang mga halimaw. Sabay-sabay silang tatlo na nagpakawala ng magic spell patungo sa mga halimaw, habang sinabi ni Sion sa kanila na mas higit pa. Magpatuloy lang sa pag-atake, at huwag titigil. Ang mga halimaw ay patuloy na ginagamit ang kanilang sandata, upang ipawalang bisa ang mga magic spell na ibinabato ng tatlo, ngunit unti-unti na napapa-atras ang mga ito. Patuloy namang nagsalita si Sion at sinabi na sapat na iyan sa ganitong kalagayan, ang iba pang mga halimaw, ay tiyak na gagamitin nila ang kanilang sandata bilang kalasag, at kapag iyon ay nangyari. Sumigaw ng napakalakas si Sion at tinawag si Colette upang sabihan na gawin na niya ngayon ang kanilang pinaplano ni Lihana. Napaluha naman si Colette at humingi ng tawad kay Viola Sama, ang isa sa mga legendary Magi Evander, na namayapan na. Ang plano pala nila ay patumbahin ang napakalaking statue ng namayapang Magi Evander at ibagsak sa mga halimaw. Matagumpay naman nilang nagawa ang kanilang plano at ang lahat ng halimaw ay natabunan. Nakaramdam naman ng pangamba si Julius at sinabi na sigurado ba kayo na okay lamang ito, ang pagbuwag sa monumento ng isang dating Magi Evander, ito ay kawalan ng respeto. Sinaad ni Wignall sa kanyang sarili na nakikita ko, ang mga bagay na walang kapangyarihan ng magic na tatama sa kanila, ay hindi nila mapapawalang bisa. Hinarap naman ni Lihana ang mga iba pang estudyante at sinabi na maghagis ng mga bato o kahit ano sa kanila. Mga Earth Mages, magbato kayo ng sunod-sunod na atake sa kanila. Ipakilala nyo ang inyong mga sarili, mga liwanag ng Rigarden Academy. Sabay-sabay na nabuhayan ng loob ang mga estudyante, at nagsigawan ang mga ito. Inilipat naman ang scene kay Krilwi, kung saan nakita niya ang mga pangyayari at sinabi na magaling, mga promising talent ng Academy. Ang mga tinanggap sa Tore ngayong taon ay napaka-talented. Binibigyan ko sila ng perfect na marka. Makipaglaban kayo, ang mga Earth Mages ang manggunguna, at darating din ang mga Dwarves. Sinabi naman ng isa sa mga High Mages na nakakainis na kailangan pa naming umasa sa tulong ng mga Dwarves, pero walang batas kapag ganito na ang sitwasyon. Ito ang syudad ng Magi Evander. Hindi namin hahayaang bumagsak ito. Dumating na ang mga Dwarves, at mabilis na hinarap nila ang mga halimaw. Inilipat naman ang scene kina Marls at Headless.
Sinabi ni Headless na tulad ng inaasahan sa sentrong lungsod ng Regarden, nagtipon-tipon sila. Sinaad ni Marles na masakit isipin na ang mga tanga na gumawa ng slime ay biglang nakasalubong ang grupo ng Light Monarch. Ang slime na sinasabi ni Marles ay ang espada na tinatawag ng mga mages na Mage Killer. Sinabi pa ni Marles na ang slime ay nakuha ng Mysterious Noah at ng maliit na tao na iyon. Mga sablay talaga sila. Nagsulat naman si Headless sa ere at sinabi na hindi lang mabilis nilang pinasok ang mga dwarves sa laban, kundi mabilis din ang reaksyon ng ilang mga mages. Naipamahagi na ang impormasyon tungkol sa ating trump card, ano? Sinaad ni Marles na kung ang upper college ay mag-aanalisa sa slime at makakagawa ng countermeasure, magiging sakuna ito kahit hindi pa natin ito na mass produce ng marami, mapipilitin tayong palitan ang ating mga plano, kung hindi sana nila nakita ang ating sandata, magagawa sana natin ang isang perpektong surprise attack. Ipinakita si Will na patuloy na hinaharap ang halimaw, habang sinabi ni Headless na mukhang may isa pang dahilan, pero wala akong ibang pagpipilian, medyo maaga pa, pero panahon na para gamitin ang ace natin. Habang patuloy na natatalo ni Will ang halimaw, ay may bigla itong nakitang kakaibang bagay na ikinagulat niya. Napagtanto ni Will na isang gate ang lumabas sa kanyang paligid, at sinabi niya sa kanyang sarili na may isang bagay na naman ba ang lalabas dito. May isang halimaw ang lumabas sa naturang gate na nakita ni Will, at may dalawa itong sungay na may isang mata. Nang tuluyan ng makalabas ang halimaw, ay mabilis itong kumilos papalapit kay Will Surfort, at sinuntok niya ito sa sikmura. Sa sobrang lakas ng suntok na pinakawalan ng halimaw, ay tumalsik ang ating bida, at tumagos sa dalawang gusali, na ikinagulat ng lahat. Si Will ay nakahandusay sa sahig, duguan ang kanyang mukha, at parang nawalan din ito ng malay. Ito na ba ang katapusan ng ating bida na si Will Surfort? Dito na natatapos ang Chapter 24 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!